Kailangan itutok kong mukha akong ganyan eh, nakatutok ang mukha. But anyway, focus lang tayo kasi delikado. Hataw pa to oh. Sige, hataw pa. Oo, yun, magpreno ka dyan. Ma-hydroplaning ka dyan, bahala ka na sa buhay mo. Kapag kaganyan. Ayun guys, no, hindi porkit nagbablog ako, sinasabi ko yung experience ko sa karsada. Sinasabi ko na matumal ang biyahe. Minsan umaabot ng mga ilang araw ang biyahe. It doesn't mean na idina-down ko yung company ko doon. I'm pretty sure guys, lahat ng company ngayon sa tumal ng biyahe apektado. Ito lang ang masasabi ko. Turk Enterprise is a big company. Turk Enterprise is naka-establish na long before I got my class 1. So kaya yan guys, good morning. Ayan. At nandito pa rin tayo sa biyahe. Mag-deliver ako kahapon. Pagkatapos ko mag-deliver kahapon, maghanap ako ng parking area. Kasi ang delivery, ang pick up ko ngayon. Ngayon ang pick up ko. Ngayong umaga, pupunta tayo ng Mississauga, Ontario. Doon tayo magpipick up. Naubusan ako ng kape, kaya punta muna rito tayo sa Walmart. Guys, Walmart muna tayo. Ayan, bili muna ako ng kape ko. Ang luwang ng parking area na to. May mga ano guys may mga malalaking grocery store na pwede kang magparking katulad ng Walmart. Hindi nila pinagbabawal. Kaya ang mga ganitong lugar pwede mapagparkingan. Kaya kita nyo yung mga ibang truck andyan. Ang dami nila dyan oh. Yan sila nakaparking din. Ayan, isa pa itong gusto kong sabihin guys, no? Hindi porkit nagbablog ako, sinasabi ko yung experience ko sa karsada. Sinasabi ko na matumal ang biyahe. Minsan umaabot ng mga ilang araw ang biyahe. It doesn't mean na idina-down ko yung company ko doon. I'm pretty sure guys, lahat ng company ngayon sa tumal ng biyahe apektado. Ito lang ang masasabi ko. Turk Enterprise is a big company. Turk Enterprise is naka-establish na long before I got my class 1. So kaya hindi porket blinablog ko o nagbablog ako, no, sinasabi ko yung pagkahina ng biyahe o minsan matumal. Yun nga, idina-down ko yung company. Hindi ganon. Kasi alam ko lahat ng mga company apektado ngayon. Kasi marami rin naman akong makakilalang mga company na ganyan. May mga kaibigan din naman tayo na truck driver. At syempre nakakausap, sinasabi din nila yung situation. Kaya guys, sana wag nyong isipin, no, na dinadown ko ang company or ang company na napapanood dito ng Turk Enterprise, baka isipin ng Turk dinadown ko sila. Hindi ganun yun. I'm just sharing what exactly happening and kung ano talaga. Yun talaga yun. So ngayon may matumal ang biyahe. Lahat yan apektado. But anyway, yan, tara. Ay, sabi nga nila, ang pinaka-importante sa lahat, ikape. Kape ka rin muna tayo.
Nescafe. Oh, pati kape dito sa Canada, mahal, 647, no? Wow! Kape na lang eh. Oh, ang mahal. Magkano kaya sa Pilipinas ang ganyan? Ano kaya ito? Tester Choice Classic 14. Ito na lang. Okay na ito. Yes! Alright guys, ayan. Nabili tayo ng kape. Pipa tayo ng kape. Pagkatapos lumarga na tayo. Muulan. Hindi magandang panahon. Mas maganda sana yung kumbaga ano lang sana lang ng makulimlim lang, walang araw, no? Tapos malamig, yung tamang lamig lang, wag naman yung sobrang lamig na katulad ng winter. But anyway, hindi naman babago talaga yan. Ganyan na talaga yung sistema ng climate natin kahit saan tayo, Pilipinas man, dito mainit, umuulan, pero walang winter sa Pilipinas. Let's go, pick up na tayo. Tara. Okay, select destination. Okay. Down muna tayo sa paggasolinahan. Paggasolina muna ako doon. Pagkatapos Please drive to highlighted route. pumunta tayo sa pick-up location. Alright guys, ayan. Dito na tayo ngayon sa Highway 401 Ontario. Heading na tayo sa first pickup natin. Umuulan. Grabe yan, oh. Lakas ng ulan. Halos wala kang makita, nagmo-moist pa ang ano. Wala. Ang lakas. Grabe. Wow! Hindi makita yung ano nito. Hindi makita dadaanan dito. Delikado. Delikado guys, ang lakas ng ulan. Ayan ah. Tapos na tayo nagpagasolina. Yun. Naka-full tank na naman tayo. Inabot din ako ng ano doon guys, ng 496.653 liters. Sa Canada, ang bayad doon is 799.11. Yan. Wow! Hindi na rin bumababa ang presyo ng diesel. Laging ano na yan, laging mataas. Isa rin ito yung
inaarayan o dito umaaray ang company at saka mga owner operator itong pagtaas ng diesel. Pababa ang presyo ng load, pero ang diesel hindi bumababa, mataas. Guys, andito tayo sa Ontario ha. Nakita nyo itong dinadaanan natin dito, karsada. Lakas ng ulan. Maintain lang natin yung distance, driving distance para makapag-brake tayo on time. Tulad nito, naka-hazard na itong mga nandito kasi hindi nila para sa ganon na makita sila. Nag-i-slow down. Kanina habang natutulog ako, masarap ang tulog ko kanina guys ha. Kasi umuulan nga, hindi mainit. Ontario, Ontario. Lakas ng ulan. Halos di mo masyado makita yung nasa harapan eh. Nagmumoist pa itong ano. Itong windshield natin sa loob. Grabe. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Poor visibility. Ano ba itong dadaanan natin? Ang kolektor. Ang oras na ba? 10:30. Ang pick up natin is alas 12. Bagay malapit naman na tayo, mga 30 minutes na lang siguro to kung ganito kabagal tayo. Alas 11 andun na tayo. I was hoping he'd forgiven me for, or at least wasn't going to kill me over now. Not when he could make me pay later, in private. I was banking on that, as I did so often. I follow the prey, Perry, you know that. Hand him over, I'll cuff him. And I'll even assume you have nothing to do with his business. And since he ran here like a rat once I blew his other hiding holes, I'm thinking it ain't a fair assumption.
If I find out you're slaving, Ted, our business relationship is going to undergo a drastic renegotiation. And what do I owe to my cooperation, kid? What is this worth to you? Most women use baby blocks because of their smaller wrists. I'm one of the stupid bitches who likes a big one. I can handle the recoil, since I'm much stronger than your average girl. Or even your average human. Put him down, Perry. I'll cuff him. A few moments of your time, kid. Since we are in such a very special place right now. He's still mad about the holy water thing. Maybe it wasn't so easy for him to fix the scars. My throat went dry. I was acutely aware of the traitors and hellbreed. Guys, ito yung Solemnly pinapakinggan ko watching with kapag their ako bright eyes nagdadrive. and pale faces. CD. I'm outnumbered. With May Perry CD tayong with the ano, may season CD on tayo me, yung I'm going to have one hell of a graphic time. audio. Get it, Jim? Share ko lang sa A inyo. hell of a time. Suck eggs, Pericles. I had 4 3/4 pounds of pressure on the fire. But anyway, focus lang tayo kasi delikado. Hataw pa to, oh. Sige, hataw pa. Oo, yun, magpreno ka dyan. Pa-hydroplumbing ka dyan, bahala ka na sa buhay mo. Kapag kaganyan, empty na, walang kakarga-karga, tapos hataw pa sa umuulan, tapos ka. Ako nga, empty ako nga, takot akong mag-drive na hataw-hatawin ko, wala nga akong makita eh. Napakadelikado guys, napakadelikado. In 1.5 miles, keep right to Highway 401 Collectors. Grabe. Hataw ang ulan, oh, lakas. Ito, nasa harapan ko. Hindi ko makita eh. Kailangan itutok kong mukha kong ganyan eh. Nakatutok ang mukha. Ano? Oops, slow down. Kasi mabagal siya. Kailangan mo talagang tutukan ng ilapit yung mukha mo sa windshield eh. Para makita sila eh. Repeating the 2 right lanes. Dalawang kamay sa manobela. Ayun. In 3 miles, take exit 344 on the right to Highway 410 North. Mabubulaga ka na lang eh. Mayroon pala dyan sa harapan mo eh. Kapag kahit na ganitong tanghaling tapat, bulaga. Ano na pala yung sarapan mo.
kumikidlat-kidlat pa. Be in any of the 3 left lanes. Kailangan mag-focus tayo. Hataw sila oh. Hataw na hataw kahit na ganyan. Sabay preno sila kapag may malapit na nasakyan sa harapan nila. In 1 mile, take exit 344 on the right. Lalong lumalakas ah. 410 north, then keep left. Wala. Kaya yata itong linya na napuntahan ko. Dapat doon yata sa kabila. Exit 344. Asan yung exit ko ngayon dito? Doon dapat sa kabila. Walas stick. Take exit 344 on the right to highway 410 north, then Ayun, keep ang left. 344 oh. Dapat kasi doon pala ako. Nakatutok kasi ako sa kalsada. Gawa nga ng itong ano eh. Itong ulan eh. Kaya ako makakapag-detour niyan. I-reroute tayo. Buting ka pa ng ano niyan. Yan ang mahirap pag nag-reroute ka eh. Abutin ka ng siyam-siyam dyan eh. Oh my G. Wala. Sa kabila ako. Left lane. Wala. Sala, sablay itong aking napasok. Doon dapat. Ilang kilometer kaya ako? Nadagdagan ako ng 3 ano guys. Be in either of the 2 left lanes. 3 miles para makabalik ako sa ruta. Bayan. Dapat yan ako. Shoop. Ikot yan ako sa ano na yan. Kaya pakunin natin sa kabila rito. Sik, kakaliwa tayo rito sa ano na to. In 3 3/4 miles, keep left to highway 427 north. Alay, nadagdagan tayo ng 4 miles. Kaya mo na. Basta importante, kapokus tayo sa karsada kasi lakas ng ulan. Keep the distance. Braking distance. Karambola butin natin dito kapag ano. Grabe, last ng ulan.
mahasard na lahat ng mga sasakyan. Sa traffic niya sa kabila, may karambola na yan sa kabila. May karambola na. Ito, mga delikadong mga ano guys, delikadong mag-drive sa ganito, lalo na kapag nauulan. Kasi yung tubig, hydroplaning ka doon, tapos limited visibility. Especially kapag empty ka, wala kang laman. Use the second lane from the right. Hindi na natigil ah. In 1.5 miles, keep left to Highway 427 North. Grabe naman to, ulan na to. Use the second lane from the right. Grabe naman, naligaw na naman yata ako nitong GPS ko na to. Nadagdagan na naman ako ng ano. Hey! Malayo. Ba yan? In 1.5 miles, take exit 354 on the right to Gibson Road, then keep Okay, left. exit 354. Padagdagan ako ng parang 7 miles ah. Kapi nga para makapag-focus. Oh, ano yan? Stop. Madagdagan ako ng 7-8 miles doon ah, ng drive na yun ah. Wala, stick.
Ito, sigurado hindi na ako maliligaw dito. Simple pa naman, exit 354 dito sa may ano. Ito Bicok. Ayan. O yan, medyo humupa-hupa na rito guys. Humupa-hupa na. Baka ma-miss ko pa tong exit na to. Naku, patay na. Doon yun. Kailangan puntahan ko yung isang linya doon. Kumanan ako doon. Pag na-miss ko yun, wala na. Hindi na tayo makaka... magre-reroute na naman tayo ng mga ilang ilang miles. Nagsusunog ng diesel. Luging-lugi ka na niyan. Ganda naman ng datingan nitong tak na to. Ganda ng datingan ah. Panahin ko na to. Pasukin ko to. Exit 354 Dixon Road. Take exit 354 on the right to Dixon Road, then keep left. Ramp to Dixon Road to be closed April 1st. April 1st, di matagal na palang ano to, close. Baka Keep Balik left tayo. toward Highway 27 North. Balik tayo kay ikot. Sorry, ended up late tayo sa pickup dahil reroute ng reroute. Focus, baka mamaya mamiss ko na naman yung exit. Turn left at the traffic light, then take the second right. Okay. Okay. Dito hindi na siguro kung maliligaw dito guys. We're back on Right track at the na. traffic light. We're back on track. Turn right on traffic light. In 1/2 mile, take the ramp on the right to Highway 409 west toward airport. In 1/2 mile, take the ramp on the right
to Highway 409 West Port Airport. Saan ko pa tayo? Baka paikot-ikot tayo ng paikot-ikot. Grabe na itong TVs. Bakit ganun? Ganun dapat, oh. Take the ramp on the right to Highway 409 West Port Airport. Kaya hindi ka familiar sa karsada dito talaga eh. Paikot-ikuting eh. O yun, nakikiglat pa. Patay na. Dapat dinaritso na lang sa akin. Ay nako, umikot-ikot tayo ng umikot-ikot. Dahil kasi Second dito, lane from the left. loko rin tong GPS na to eh. Alright guys, ayan. Andito na tayo sa pick up location natin. Hindi na talaga natigil guys yung ulan. Ang lakas talaga hanggang ngayon. Okay, so 735 Intermodal Drive. Main Visitor Shipping and Receiving dito. At least kahit pa paano, we made it safely dito sa pick up location natin. Turn Malakas pa rin left, ang ulan. then take the first left. Tapos, ito pa ano. Kailangan ko pala, dapat meron pala akong ano guys, meron pala akong kapote. Kapote. Kapote dapat ako. Ito muna rin, lakas na ako rin. Kailangan meron akong talokbong dito. Turn right. Alright. Ito muna tayo rito at mag-check-in tayo doon sa entrance nilang yun. Off duty muna. Guys, ayan, dito na tayo sa pick up location natin. Sobrang lakas ng ulan kaya nagdahan-dahan ako. Ayun na yung kanilang shipping. Yun, puntahan ko na lang yun. Shipping and receiving. Ayun. Aso, lakas ng ulan, ang taas ng tubig dyan. Oh, patay tayo dyan. Kailangan mayroon akong buta, yung boots na ano, yung mataas, yung boots talaga, hindi yung sapatos na ano, yung sapatos. Ay, kita nyo, mataas na yung tubig mo. Yung andun, oh, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang ano, yung sasakyan na yun, oh, halos sumayad na yung kanyang
Oh, sa taas ng tubig. Halos sumayad na yung kanyang diesel tank. Oh. Wow. But anyway guys, mag-check-in muna ako. Siguro puputulin ko na lang muna siguro dito yung aking video vlog. Ayan ha, mag-ingat kayo sa inyong pagmamaneho, lalo na kapag umuulan. Kasi hydroplumbing, limited visibility, yan yung mga bagay na kailangan nating ingatan. Kaya mag-ingat kayo. Once again guys, thank you for watching. At magkita tayo sa susunod na video vlog natin. Peace up guys. Thank you. Bye bye for now. Lakay Pinoy Tracker.